Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid, mga taga-subaybay. So ngayon po ay special presentation po muna tayo dahil sa episode na ito, hindi muna tayo magbabalita. Pero gusto ko pong i-share sa inyo yung pananaw ko personal dito sa mga nangyayari sa mundo, especially yung nangyayari ngayon sa Middle East. To be particular ay yung gera sa bansang Iran na halos araw-araw nating ibinabalita at tinututukan. Meron po kasing mga questions na natanggap ang ating mga researchers and they are requesting me na sagutin itong mga tanong na ito tungkol sa bansang Iran. Tanong nila, nasa Biblia daw ba ang lahat ng mga ito? Ano bang kahahantungan ng gerang ito at bakit mayroon nito? Ano ang kinalaman nito sa pagtatapos ng mundo at sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus? Diyan kasi nahuhulog yung mga tanong ng ilan sa ating mga religious subscribers tungkol dito sa ating ibinabalita araw-araw. Actually, matagal na nating sinagot ito. Kung babalikan ninyo yung ating mga naunang video, especially yung ating mga religious discussions, makailang beses ko na itong tinalakay na ang gera sa bansang Iran ay isang planadong palabas. Yes, yan po ay isang planadong palabas na ang ending ay isang matinding pagkawasak diyan sa region ng Arabia. At lagi nyo po sanang tatandaan na anumang nangyayari sa politika, especially kung apektado ang lahat ng mga bansa, yan po ay planado. At hindi po akong may sabi niyan. Ang nagsabi po niyan ay isang kilalang pangulo din ng Amerika na si former US President Franklin Roosevelt. Ang sabi ni Roosevelt, "In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way." Kaya yung gera sa Iran, personal, naniniwala po ako na planado na itong lahat. Matagal na panahon na ang nakakaraan. At ito po ay hindi gera tungkol sa langis. Hindi ito gera tungkol sa teritoryo. Hindi ito gera tungkol sa ekonomiya o sa palakasang militar. Ang gera sa Iran ay isang religious war. May relihiyon na kailangang manalo at may relihiyon na kailangang matalo. Ganyan po yung religious war Religion po ang usapan sa gerang ito, hindi langis, hindi teritoryo, hindi nuclear weapon. Well, posible na yan ay mga secondary issues na lang. But the major issue talaga dito ay relihiyon. Ito, pakinggan ninyo itong senador na ito na isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ni Pangulong Donald Trump. The Arab countries in the region have been more than disappointed. If the media reports are true, that if the Arab countries are okay with Iran's Ayatollah staying in power, I'm going to reevaluate my entire opinion of the Arab world alliance. I've tried to be very hopeful to build on the Abraham Accords. But this idea of saying one thing behind closed doors and something else in public is coming to an end. So I've called Arab allies and I said, you need to correct the record. If you don't understand this is the biggest moment for change since the fall of the Berlin Wall, you're missing a lot. This is a religious war. Who wins it at the end of the day? To the radical Islamic terrorists who want to kill all the Jews because God told them to? What we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Middle East for 1,000 years. Ayan malinaw yung sinabi ng isa sa mga pinakamalapit na kaalyado ni Pangulong Donald Trump na si Senator Lindsey Graham na ang gerang ito ay isang religious war. Ayaw kasi nilang maghari ang isang relihiyong radikal at pumapatay. Kailangang mabura yung mga ganong klase ng religion. At marahil tatanungin ninyo bakit kailangang mawala yung ganong klase ng religion, especially yung isang rehimen o pamahalaan na nagkakanlong sa ganong klaseng paniniwala. Ganito po kasi yan mga kababayan. Alam nyo po, sa simula pa lang sa umpisa pa lang, nakatali na o konektado na ang gerang ito sa tinatawag nilang Abraham Accords. So sa pangalan pa lang, religious na yung kanyang approach Abraham Accords. Hango sa pangalan ng isa sa mga pinakatanyag na tao sa Biblia. So obviously there is a religious root. At ano yung Abraham Accords?
Yan po ay isang kasunduan kung saan lahat ng mga bansang Arabo ay dapat makipagkasundo na sa Israel na dati nilang kaaway. Dating kaaway ng mga bansang Muslim ang Israel kasi mahigit 100 taon lang nakakaraan. Kung matatandaan ninyo, pagkatapos ng World War II, dumating ang mga Hudyo sa Palestina kasi nga pinapatay sila ni Hitler sa Europe, yung tinatawag na Jewish Holocaust. So, bumuo ng tinatawag na State of Israel sa Middle East. At ang bumuo niyan, for your information, ay mga Mason sa Inglaterra. So, pagdating ng mga Hudyo sa Palestina, unti-unting kinuha nila yung lupa ng mga Palestinians doon sa paniniwala na kanila yon. Sa paniniwalang ibinigay ng Diyos yon kay Abraham. Pero syempre, umalma yung mga bansang Arabo na nandun. And then suddenly, nagkaroon na po ng mga sunod-sunod na gera like Arab-Israeli War noong 1948, yung Six-Day War noong 1967, at yung Yom Kippur War noong 1973. Lahat po ng gerang yan ay ekspresyon ng pagkamuhi ng mga bansang Arabo sa Israel. At hanggang ngayon, maraming mga bansang Muslim ang hindi kumikilala sa estado ng Israel bilang isang soberanong bansa. Pero ang pinakatanong kasi dito mga kababayan is bakit sila galit sa mga Hudyo? Actually, buhay pa yung propetang si Muhammad ng mga Muslim. May kasaysayan na pinagpapatay daw niya ang mga Hudyo. Ayaw tanggapin ng mga Hudyo na isa siyang propeta dahil hindi matatanggap ng mga Hudyo na maging isang propeta ang hindi naman nila kalahi. So doon nagsimula yung kasaysayan kung bakit pinapatay ng mga Muslim ang mga Hudyo noon pang una. In fact, merong isang sikat na verse sa hadith kung saan sinasabi na inuutusan ang mga Muslim na pumaslang ng mga Hudyo. Ang sabi dito sa Sahih Muslim 29:22, "The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews, and the Muslim would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree, and a stone or a tree would say, 'Muslim,' or servant of Allah, 'There is a Jew behind me, come and kill him.' But the tree Garkad would not say, for it is the tree of the Jews." Sa Tagalog, hindi darating ang huling oras hanggat hindi nakikipaglaban ang mga Muslim sa mga Hudyo at mapapatay nila ang mga ito hanggang sa ang isang Hudyo ay magtatago sa likod ng bato o puno at magsasalita ang bato o punong iyon, "O Muslim, alipin ng Diyos, may Hudyo na nagtatago sa likod ko, halika at patayin mo siya. Maliban na lang sa puno ng Garkad sapagkat ito ay puno ng mga Hudyo." At dito naman sa isang verse sa Quran, chapter 98 verse 6 to 7. "Indeed, those who disbelieve from the people of the book and the polytheists will be in the fire of hell, to stay there forever. They are the worst of all beings." Sa Tagalog, katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya na galing sa angkan ng kasulatan. Yung angkan ng kasulatan or people of the book, yan po yung tawag ng mga Muslim sa mga Jewish at saka sa mga Christians. Sabi dito, ang mga hindi sumasampalataya galing sa angkan ng kasulatan or people of the book at sa mga sumasamba sa maraming Diyos ay mapupunta sa apoy ng impyerno at mananatili roon magpakailanman. Sila ang pinakamasama sa lahat ng nilalang. So ito po yung original na paniniwalang Muslim. Religion ang original na pinag-aawayan ng mga Muslim at ng mga Hudyo. Ayaw kasi ng mga Hudyo na maniwala na si Muhammad ay propeta ng Diyos. So noong una, noong time na hindi pa nabubuo ang State of Israel, ang buong Middle East ay itinuturing ng mga Muslim na isang Dar al-Islam. Ibig sabihin, lupain ng mga Muslim, Dar al-Islam. Dahil majority ng mga nakatira dito at ang mismong mga namamahala dito ay mga Muslim. So kung ikaw ay isang panatikong Muslim at nakita mo na dumadagsa ang isang bansang may ibang paniniwala at kalaban sila ng paniniwala mo tapos ay pinapalayas pa yung mga kapwa mo Muslim, ano kaya ang mararamdaman mo, di ba? Siyempre magagalit ka. So ganun ang naging pakiramdam ng mga Arabo noong time na itatag ang State of Israel. Kaya nagkaroon ng sunod-sunod na gera. Sa madaling salita, mula sa issue ng religion, nagsanga-sanga na yung kanilang hidwaan, napunta na sa issue ng teritoryo. Kung ang mga Hudyo lang ay tatanggapin si Muhammad,
Palagay nyo ba guguluhin pa sila ng mga Muslim sa Middle East? Syempre hindi na. Mabubuhay sila ng maayos dyan sa region na yan. So iwan muna natin pansumandali itong mga Muslim sa Arabia, no? Sa iba pa kasing panig ng mundo, hindi lang mga Muslim ang galit sa mga Hudyo. Galit din noon ang mga Katoliko sa mga Hudyo dahil ang mga Hudyo nga daw ang nagpapatay sa Panginoong Hesus. Kaya kung uugatin mo ang kasaysayan ng Roman Catholic Church, yung mga sinaunang Pope, galit sila sa mga Hudyo. In fact, kung babasahin po ninyo yung speech ni Hitler way back April 26, 1933, ang sabi ni Hitler, "The Catholic Church considered the Jews pestilent for 1500 years, put them in ghettos, etc., because it recognized the Jews for what they were. I recognize the representative of this race as pestilent for the state and for the church, and perhaps I am thereby doing Christianity a great service by pushing them out of schools and public functions." So si Hitler mismo ang nagsabi na ang simbahan ay galit sa mga Hudyo. Kaya yun daw kanyang ginagawa sa mga Hudyo ay maituturing na paglilingkod niya para sa simbahan. At kung titingnan ninyong mabuti ang kasaysayan, mga kababayan, ang pamahalaan ni Hitler at ang Vatican, mayroon po yung malapit na relasyon. Kaya noon, habang pinapatay na mga Germans ang mga Hudyo, nananahimik lang ang Pope sa kanyang palasyo. Sobrang binabatikos ang Pope noon dahil ayaw niyang makialam para sa mga kawawang Hudyo na ito. Pero sa kabila ng mga batikos, tahimik lang siya doon sa loob ng kanyang simbahan, sa kaloob ng kanyang palasyo. Ayaw niyang magsalita. Ang pagkakaalam ko, nagsalita siya once, isang beses dahil napakalakas na ng international pressure. Pero dun sa kanyang sinabi, walang masyadong puwersa na nagtatanggol sa mga Hudyo. Hindi nga nabanggit yung mga Hudyo dun eh. Kaya maraming nag-react dun sa speech niya na yon dahil masyadong malamya yun para ipagtanggol ang kapanganan ng mga Hudyong inaapi ni Hitler. Ang kaso, natapos ang digmaan. Natalo si Hitler. So doon unti-unting dinistansya ng simbahan ang sarili nila sa pamahalaan ni Hitler. Siyempre para sagipin yung kanilang mukha sa matitinding kahihiyan at batikos ng mga tao, at para hindi sila sisihin sa trahedyang sinapit ng mga Hudyo, kumilos itong Vatican. Binuo nila yung tinatawag na Vatican II. At dito na nga po sa Vatican II, nagsimulang magturo ang simbahang Katoliko ng mga aral na pabor sa mga Hudyo. Nagturo na sila ng mga iba't ibang doktrina na pabor sa mga Hudyo. At ang sabi pwede na nga daw maligtas ang mga Hudyo. Which is originally, hindi ganon ang turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan ay yung tinatawag na extra ecclesiam nulla salus. So, iyan po ay salitang Latin na ang ibig sabihin, no salvation outside the church. Mababasa niyo yan sa dokumento ng Fourth Lateran Council noong 1215. Pero after the Vatican II, pagkatapos nitong Vatican II, nagkaroon ng konting pag-iiba. Kung noon, no salvation outside the church, after the Vatican II, sinasabi na ng mga Katoliko na mayroon daw sinag ng kaligtasan sa mga Hudyo at sa iba pang mga relihiyon na hindi Kristiyano. Basta, hinahanap nila ang Diyos at gumagawa sila ng kalooban ng Diyos ayon sa pagkakaalam nilang tama. So, yan yung bagong turo. Unlike before, pag hindi ka Katoliko, sa demonyo ka, dapat mamatay ka o sunugin. So, yung ganitong approach, yung ganitong bagong doktrina, ang nagbukas ng mas malapit na relasyon sa pagitan ng mga Hudyo at ng mga Katoliko. At unti-unti na rin pong nawala yung notion na ang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Unti-unti nang nabura yun. In fact, ayon sa dokumentong Nostra Aetate ng Vatican II, hindi na daw pwedeng ibintang sa lahat ng mga Hudyo noon o ngayon ang mga nangyari sa pagpapakasakit ni Jesus. Hindi dapat ituring na isinumpa o itinakwil ng Diyos ang sambayan ng Hudyo. So ang tanong, bakit ito ginagawa ng simbahan? Bakit nagkaroon ng pag-iiba? Ginagawa yan ng simbahan para burahin sa isip ng mga tao ang madilim na kasaysayan ng simbahang Katoliko. Dati kasi kapag hindi ka Katoliko, galit sila sa iyo. Salot ka sa lipunan, wala kang karapatang mabuhay. Kaya nga mayroong tinatawag tayo sa kasaysayan na Holy Inquisition.
Kung nag-aral kayo ng kasaysayan, alam ninyo kung ano yung Holy Inquisition na noon kapag hindi ka Katoliko o nilabanan mo ang aral ng Katoliko, aarestuhin ka. Ipapadala ka doon sa korte na kung tawagin ay Holy Inquisition at totorturin ka doon hanggang sa pagsisihan mo yung paglaban mo sa simbahan. At pipilitin ka nila doon na ituro yung iba mong kasama para maaresto din sila. At ang talagang pinag-initan po nung time na yon ay yung mga protestante. Sila yung madalas na laman ng mga korte noon kasi binabatikos nila ang mga maling aral ng simbahan. So tinotorture sila, ipinapahiya sila sa harap ng mga maraming tao, sinusunog ng buhay, pinapatay. So that's one of the horrors of the Dark Ages. Kaya hindi katakataka kung bakit walang amor ang simbahan sa mga Hudyo kasi hindi sila Katoliko. Kaya nga sabi ni Hitler, ang ginagawa niya sa mga Hudyo ay parang paglilingkod na rin niya sa simbahan. So pagkatapos ng World War II, binuo yung Vatican II bilang aksyon ng simbahan para baguhin ang image nila sa buong mundo. Nagkaroon ng tinatawag na ecumenism para makipagrelasyon sa mga protestante at sa iba pang mga Christian denominations. At nagkaroon naman ng tinatawag na interfaith dialogue. Yan naman ay para makipagrelasyon sa mga non-Christians gaya ng mga Jews, ng mga Muslim, ng mga Buddhist, ng mga Shintoist, etc. Kailangan nilang gawin yon dahil kung hindi, posibleng sisihin sila ng mga tao sa trahedyang sinapit ng mga Hudyo at ng iba pang mga religious groups sa kasaysayan. At ang mas matindi pa, baka masilip yung kanilang naging relasyon kay Adolf Hitler at kasama silang bitayin bilang mga war criminals. So, yun ang ginawa ng simbahan at malaking advantage din yan sa simbahan dahil noon, hindi nila makuha ang loob ng mga non-Catholic sa pamamagitan ng dahas. Pinapatay nila, pinipuwersa nila yung mga tao na manumbalik sa simbahan. Pero habang ginagamitan nila ng dahas, lalong dumadami yung mga umaalis sa simbahan. Pero ngayon, sa tulong ng diplomasya, mas nagugustuhan na ng mga non-Catholics na magkaroon ng relasyon sa mga Katoliko. Kumbaga, yung Vatican II ang naging tulay para mapalapit ulit ang mga non-Catholic sa mga Katoliko. Kaya anong nangyari? Sa pagiging masama, biglang bumango ang pangalan ng simbahan sa kasaysayan. Marami pang ginawang mali ang simbahan sa kasaysayan at sa sobrang dami, ewan ko lang kung anong gagawin ng kasalukuyang papa. Ito ba'y ilalabas niya, ilalantad niya, bingi siya ng tawad? Kaya iniingatan ng simbahan kasi bagamat totoo yan, kapag ilalabas mo, anong purpose ang silbi niya? Hindi gumawa ng scandal at masira lang yung simbahan. So dito ngayon natutupad yung isang prophecy sa Biblia. Basahin natin dito sa Revelations chapter 17 verse 3. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ng isang anghel sa dakong disyerto. Nakita ko doon ang isang babaeng nakasakay sa isang pulang halimaw. Ang halimaw ay may 7 ulo at 10 sungay. Nakasulat sa buong katawan niya ang lahat ng salitang panlalait sa Diyos. Granate at pula ang damit ng babae. Ginto, mahahalagang bato at perlas ang kanyang mga hiyas. Hawak niya ang isang gintong saro na puno ng kasumpa-sumpang mga bagay at ng kasamaan ng kanyang pangangalo niya. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalan na may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babilonia, ang ina ng mga mapangalo niya at ng lahat ng mga kahalayan sa lupa. So sa prophecy na ito mga kababayan, may ipinapakita na isang babae. At itong babaeng ito ay isang maruming babae. Tinawag siyang ina ng mga mangangalo niya dahil kung kani-kaninong lalaki siya sumasama at nagpapagamit. Tinawag siyang ina ng mga mangangalo niya dahil siya ang pinakamataas sa lahat ng mga kauri niyang babae sa mundo. Siya yung pinakamataas sa lahat ng mga sa mundo. At hindi basta-basta yung mga parokyano niya, mga kababayan, dahil ang mga parokyano niya ay mga hari sa lupa, mga politiko. So yan yung babaeng ipinapakita dito sa Revelation, sa Apokalipsis. And this is prophetic.
Ibig sabihin, hindi ito literal. Hindi po literal na babae itong nakikita dito mga kababayan. Kasi baka isipin ninyo na literal na babae yan. Hindi po yan literal. Yan po ay simboliko lang. Kumbaga sa Pilipinas, ang ating bansa ay inilalarawan ng isang babae. So itong babaeng ito ay hindi talaga ito babae. Ito'y simboliko lamang. At siya ay kumakatawan sa isang masamang religion na kung kani-kaninong politiko nagpapagamit para sa kayamanan at sa kapangyarihan. Yan po ang ibig sabihin ng babae. Dahil sa Biblia, ang babae ay larawan ng isang religion o ng isang bayan. So itong babae na ito na larawan ng isang masama at maduming religion, ang ina ng mga mangangalon niya at ng mga kahalayan sa lupa. At syempre, pag sinabing ina, ibig sabihin mayroon siyang mga anak. Diba? Sino yung mga anak niya? Di yung mga katulad din niyang mga ngalo niya. Tama? Siya ang ina ng lahat ng mga relihiyon sa mundo na kung kani-kaninong politiko nagpapagamit at nagpapa-impluensya. Sila yung mga anak niya at napakadaming religion sa mundo na nagpapagamit sa politika. Inihalin tulad sila sa mga masasamang babae na kung kani-kaninong lalaki nagpapagamit. At nagkataon naman na ang simbahan, ang tawag niya sa sarili niya ay ina ng mga churches, ina ng mga religion. Ito sabi dito mga kababayan, basahin natin. Second Vatican Council and the Church, loving mother of all. The Catholic Church raising the torch of religious truth by means of this ecumenical council desires to show herself to be the loving mother of all, benign, patient, full of mercy and goodness. At dito pa sa isang balita during the time of Pope Benedict XVI, ang sabi dito, a new Vatican assertion that the Catholic Church cannot be anyone's sister church because it is the mother of individual churches represents a potentially serious blow to relations between Catholicism and other branches of Christianity according to several ecumenical experts. So, ang tawag ng simbahan sa kanyang sarili ay mother of all churches, ina ng lahat ng mga relihiyon o mga denominasyon. Well, hindi natin pinagbibintangan ng simbahang Katoliko, no? Pero hindi rin natin maipagkakaila na dito sa simbahang ito natupad yung mga palatandaan na sinasabi ng Biblia tungkol sa isang religion na nagpapagamit kung kani-kaninong mga politiko at siya ay ina ng mga religion na katulad din niya ang ginagawa. I'm sorry to say this pero natupad yan sa simbahang Katoliko. And in fact, kung papasok ka sa St. John Lateran Basilica sa Vatican, meron kang mababasang ganito, Sacros Lateran, Omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis Mater et Caput. So, wikang Latin na pag in English mo, the Sacred Lateran, Mother and the Head of all churches of the city and the world. So siya ay ina ng lahat ng mga reliyon at ng sanglibutan. Actually, kung babalikan nyo naman yung dati nating pag-aaral tungkol sa Book of Revelations, makikita ninyo na yung tinutukoy na Babylon the Great ay walang iba kundi itong pinakamakapangyarihan at pinakamaimpluwensyang relihiyon sa buong mundo. So balik tayo sa ating paksa tungkol sa gera sa Iran. Sa tulong ng Vatican II, nagkaroon ng way para magkaisa ang lahat ng mga relihiyon sa mundo. Nagkaroon ng tinatawag na Unity of World Religion. So now, we'll proceed with the signing ceremony of the Unity of Religion Agreement. The Unity of Religion Agreement is a groundbreaking promise of religions to unite unconditionally and without discrimination to achieve true peace. I would like to call upon the following religious leaders to come up to the stage and join us for the signing of the ceremony of the Unity of Religions Agreement. First, Archbishop Martin de Jesus Barahona, a representative of Holiness Sharukyati Panditak Haryavari Aswamswati Sri Pataraka, to come to the stage. From the Islam Shia faith, El Sharif Muhammad Hassan El Armini, to come to the stage. From the Hinduism faith, His Holiness Swami Shidadananda
Saraswatiji Maharaj, the Guru of India. From the faith of Buddhism, Representative Dr. Ashin Nyanisara, founder of the Sitaku Buddha Vihara. From the Catholic Church, Archbishop Antonio Ledesma from the Philippines. From the Anglican Church, Archbishop Patricio Enrique Viveros Robles. From the Sikh religion, Singh Sahib Jana Gurbacha and Singhji. From the Jewish faith, Rabbi Jeremy Yehuda Milgrom. From the Zoroaster faith, Dr. Meher Master Moose. And from the Baha'i faith, Dr. Bharati Gandhi. Ngayon, may isang kalaban itong unity na ito. Alam niyo kung sino yung kalaban ng Unity of World Religion? Ang tawag dun sa kalaban nila ay religious fundamentalism. Ang sabi ni Pope Francis dito sa isang balita, we must beware of fundamentalist groups. Each religion has their own. In Argentina, there are some fundamentalist corners there, he said. Fundamentalism is a plague, and all religions have some fundamentalist first cousin, he said. Pag sinabing fundamentalist mga kababayan, ang paniniwala mo ay kung ano yung tradisyonal na paniniwala ng religion mo. Kaya nga fundamentalist yung tawag eh. Ibig sabihin, nakatanim ka pa rin dun sa pundasyon ng aral na pinaniniwalaan mo. Sa fundamentalism kasi, isa lang ang tama. Isa lang ang dapat paniwalaan. Pero sa Unity of World Religion, lahat ng mga religion tama, walang mali. Kaya dapat irespeto ang isa't isa. Kumbaga, magkakaiba man kayo sa paniniwala, lahat kayo ay magkakapatid pa rin sa harap ng Diyos. At yun yung ibig sabihin ng Fratelli Tutti, meaning magkakapatid lahat. Yung Fratelli Tutti, yan po ay isang opisyal na dokumento ng Simbahang Katoliko. Pero kung fundamentalist ka naman, hindi pwede lahat kayo tama. Pag mali, huwag kang sumama sa mali. Mali nga yun eh. Kaya ang simbahan tutol sa fundamentalist na paniniwala. Kasi pag sinabing unity, walang mali, di ba? Magkakapatid kayong lahat, kaya tatanggapin mo sila anuman ang paniniwala nila dahil united na nga kayo, di ba? So ngayon, ang sabi ni Pope Francis, way back nung buhay pa siya, ang religious fundamentalism daw ang siyang ugat ng kaguluhan sa Middle East. Alam nyo ba yon? Eto, pakinggan ninyo sa isang balita sa Vatican. Pope Francis on Monday denounced the religious fundamentalism that inspired the Paris massacres and ongoing Mid-East conflicts, saying the attackers were enslaved by deviant form of religion that used God as a mere ideological pretext to perpetuate mass killings. In his annual foreign policy address to Vatican-based ambassadors, Francis called for a unanimous response from the international community to end fundamentalist terrorism in the Middle East. And he called for Muslim leaders in particular to condemn extremist interpretation of their faith that seek to justify such violence. So malinaw na ang ugat ng kaguluhan sa Middle East ayon sa Papa ay fundamentalism. Religious fundamentalism. Sa madaling salita, paniniwalang pangrelihiyon ang ugat ng problema sa Middle East. Hindi teritoryo per se, hindi Strait of Hormuz, hindi langis. So baka may magtanong, ibig mo sabihin brother, masama ang fundamentalism? Kasi sabi mo, fundamentalist yung mga terorista sa Middle East eh. Well, hindi. Hindi masama ang fundamentalism. Kasi hindi naman masamang maniwala na isa lang ang totoo dahil isa lang naman talaga ang katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin na iba-iba ang paniniwala pero lahat totoo. Hindi pwede yun. Yun nga lang, nagiging masama ang fundamentalism kapag nahaluan na ng discrimination at fanaticism. Yung tipong inaapakan mo na yung ibang tao, dinidiscriminate mo na yung ibang tao, gusto mo silang apakan, gusto mo silang mawala dahil ang tingin mo sa kanila mali at ikaw lang ang tama. Yung ikaw lang ang sa Diyos at sila sa demonyo kaya gusto mo silang mawala. Gusto mo silang patayin, gusto mo silang i-discriminate. So doon nagiging mali ang fundamentalism. At maraming ganyan sa mga bansang Arabo. May mga religion sila na hindi tanggap ang pag-iral ng ibang mga tao na iba ang paniniwala sa kanila. Halimbawa ang bansang Iran.
naniniwala ang Islamic Republic of Iran na ang mga Hudyo ay madudumi spiritually. Sa katunayan, yung founder ng Islamic regime sa Iran na si Ruhollah Khomeini ay naniniwala na ang mga Hudyo ay marumi mula ulo hanggang paa. At kung ganito ang pagtingin nila sa mga Hudyo, gaano kayang laking galit ang pwedeng mabuo sa oras na makita nilang inaagaw ng mga Hudyo ang lupain ng kanilang mga kapwa Muslim? Abay, malaking insulto sa kanila yon. So, nainsulto ang mga bansang Arabo sa sinapit ng kanilang mga kapatiran na Muslim sa Palestina dahil ang Palestina ay bahagi po ng tinatawag na Islamic Waqf, lupain na inilaan para sa mga Islam o sa Islam. So, ang pagkakaroon ng isang Jewish state doon ay itinuturing nilang pag-agaw sa Muslim land. At dahil dyan, nabuo yung iba't ibang mga paksyon na willing na makipaglaban, na pumatay para mapalayas lang ang mga Hudyo. Halimbawa dyan, yung mga Hamas, yung mga Hezbollah, yung mga Houthi. At itong tatlong ito ay sinusuportahan at pinupunduhan ng Iran. Sa lahat ng mga bansang Arabo, ang Iran lang ang pumupondo dito sa mga grupong ganito. Kaya sa madaling salita, ang bansang Iran ang pangunahing supporters ng mga religious fundamentalism, ng mga religious fanatics. At nagkakaisa silang lahat sa layunin na mapalayas ang mga Hudyo. At ang Iran bilang isang fundamentalistang bansa, ang gusto nila ay magkaisa ang lahat ng mga bansang Muslim sa Arabia nang malaya sa anumang impluensya ng mga taga-kanluran. Kaya kung babalikan ninyo ang kasaysayan ng Iran, di ba, nung panahon ng kanilang revolusyon, kinidnap ng mga Iranians ang ilang mga American diplomat sa US Embassy. Tapos, nagpalit sila ng gobyerno at itinatag ang isang theocratic government. Pag sinabing theocratic government, yan po ay isang gobyernong nakabatay sa religion at pinapatakbo ng isang nagpapakilalang sugo ng Diyos, yung Ayatollah. So, nagpapakita ito ng kagustuhan ng mga Iranians na mawala ang Western influence sa kanilang lipunan. Gusto ng rehime na umiral ang relihiyon hindi lang bilang isang personal na paniniwala kundi maging isang gobyerno na obligadong sundin ng lahat ng mga tao. At ang tawag nila sa US ay Great Satan dahil nakikita nila ang US bilang pinakamalaking puwersa na nakikialam sa buhay ng mga taga-Iran. Isang immoral na puwersa, liberal at sekular, puro kamunduhan. So yan ang tingin ng Iran sa US kaya Great Satan yung tawag nila. Yung Israel naman, tinawag nilang Little Satan kasi kumbaga, ito yung extension ng US sa Middle East, simbolo ng Western influence at kaaway pa ng Islam at ng mga taga-Palestinang inagawan daw nila ng lupa. In fact, tutol ang Iran dun sa tinatawag nilang two-state solution. Yung two-state solution ay pag-iral ng dalawang bansa, isang bansa para sa mga Hudyo at isang bansa para sa mga Palestino. Ayaw ng Iran doon. Ang gusto ng Iran, isang bansa lang, Palestine lang. Yung mga Hudyo, dapat mawalan sila ng poder sa Middle East. Ayaw nila sa mga Hudyo dahil hindi nga sila Muslim eh. Hindi sila kumikilala kay Muhammad. So, merong Great Satan at may Little Satan. Ibig sabihin, sa termino pa lang mga kababayan, alam na natin na may religious background itong away na ito, di ba? So, ang tanong ko ganito mga kababayan, sa tingin nyo ba yung ganitong trato ng Iran sa ibang religion, pasok ba ito sa unity of world religion? Siyempre hindi. Ang gusto ng Babylon the Great, yung nanay ng mga patutot o ng mga masasamang babae, ang gusto niya magkaisa ang lahat ng mga religion na nagpapagamit sa politika. Walang magsasabi na mali sila at tama kami. Ang gusto niya lahat dapat tama. Kasi yung Babylon the Great, siya ang reyna ng kamalian eh. Sa ibang sali ng Biblia, ang tawag sa kanya ay reyna ng mga kasuklam-suklam sa lupa. So para walang mali, para hindi siya sisihin ng mga tao bilang reyna ng kamalian sa lupa, mabuti pang wala na lang mali. Dapat lahat tama. Respeto na lang kung ano yung paniniwala nila kahit ano pa yun. Wala dapat fundamentalist. Kaya yung fundamentalism, ikinabit yan sa salitang terrorism para palabasin na delikado yan. So yun yung rason kung bakit kailangang mawala ang rehimen sa Iran at yung iba't iba pang mga grupong Muslim na ayaw magpasakop. Magpasakop saan? Sa bagong sistema na silang lahat, anuman ang relihiyon nila, magkakapatid sila at sumasamba sila sa Diyos anuman ang tawag dun sa Diyos na yun.
Parang paniniwala ng mga Mason. Yung paniniwala ng mga Mason, si Jesus Christ ay nag-anyo sa iba't ibang katauhan. Naging siya si Krishna, naging siya si Buddha, naging siya yung Diyos ng ibang mga religion. So anuman ang tawag nila sa kanilang Diyos, iisa lang daw yun. Yun ang paniniwala ng Unity of World Religion. So dito sa Middle East, para magkasundo ang mga Muslim at ang mga Hudyo, binuo yung tinatawag na Abraham Accords. Kailangang alisin ng mga Muslim yung kanilang matagal na galit sa mga Hudyo at gawing normal ang kanilang pakikipagrelasyon sa isa't isa. Yun ang layunin ng Abraham Accords. Sa katunayan, mayroong isang malaking simbahan na ipinatayo ang United Arab Emirates government at may basbas ng simbahang Katoliko. At dito, pwedeng magsama-sama ang tatlong malalaking religion sa mundo, yung tinatawag na Abrahamic Family House. Kung familiar kayo dun sa mga nakarating na sa UAE, mayroong isang simbahan dyan, yung tinatawag na Abrahamic Family House, na binuo para magkaisa ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at ang mga Muslim. Ito, panoorin ninyo tong video na to. So, ipinatayo ito ng United Arab Emirates bilang follow-up sa pagbisita ni Pope Francis noong 2019. At pagkatapos pirmahan yung tinatawag na Human Fraternity or Document on Human Fraternity. Di ba binanggit natin kanina yung tinatawag na Fratelli Tutti? So, meron siyang kaugnayan dito sa Document on Human Fraternity. At si President Trump ang kauna-unahang pangulo na bumisita dito sa simbahang ito. Pero ang problema kasi, paano matutupad yung layunin ng simbahang ito kung mayroong isang bansa na gaya ng Iran na ayaw sumunod sa agos? Ayaw nilang makipag-coexist sa mga Hudyo. Yung ibang mga Muslim, sumunod sila sa agos. Pero ang Iran ayaw. Ngayon, baka tanongin ng iba, di ba may mga Hudyo naman sa Iran? Oh yes, tama. Meron ngang mga Hudyo sa Iran. Pero front lang po kasi yun, mga kababayan. Front lang yon para masabing kumukup-kup sila ng mga Hudyo. Pero itong mga Hudyo na ito sa Iran, alam nyo, mahigpit ang pagbabantay sa kanila. Bawal silang makipag-communicate sa mga kababayan nilang Hudyo sa Israel kahit mga kamag-anak nila. And although may representation sila sa Iranian parliament, sobrang taas naman ang discrimination sa kanila doon. Sabi nga dito sa isang article na nabasa ko, although many Jews hold jobs in government ministries or within state-owned firms, they say they are unlikely to rise to top positions. In addition, Iran's strict Islamic law or Sharia contains many discriminatory provisions toward non-Muslims. So discriminated yung mga Hudyo sa Iran. Bawal sa kanilang ma-promote, bawal sa kanilang mag-hold ng matataas na posisyon sa mga kumpanya sa Iran. So, baka meron ding magtanong, bakit naman ang Saudi hindi pa rin sumasali dyan sa Abraham Accords na sinasabi mo? Well, actually, ang sabi ni US Senator Lindsey Graham, pagkatapos daw po ng gerang ito, sasali na po ang Saudi Arabia. At ang sabi, yun daw pagsali ng Saudi Arabia sa Abraham Accords ang pinakamalaking premyo ng digmaang ito. Ang mapasali ang Saudi Arabia sa Abraham Accords. Dahil kapag napasali yan, mga kababayan, susunod na lahat ng mga bansang Muslim. Kasi nga ang Saudi ang kinikilalang sentro ng buong kamusliman sa mundo dahil sa City of Mecca at dahil dyan galing si Propeta Muhammad. Of all is that when they fall, I talked to Saudi Arabia today. When this regime collapses, there will be a sprint toward normalization. Bibi said last night that he wants to work with Saudi Arabia to take up where they left off under President Biden, and I want to give him credit, for trying to expand the Abraham Accords to Saudi Israel, which is the biggest prize of all. So this regime is going to collapse.
It's not if, it's when. And when that happens, there'll be a gateway to peace that no one ever Ang totoo, matagal nang gustong sumali ng Saudi dyan sa Abraham Accords. Pero hindi sila makasali, alam niyo kung bakit? Dahil po yan sa bansang Iran. Dahil nga ang Saudi ang siyang sentro ng Islam, ayaw ng Iran na sumali ang Saudi sa accord na yan. Para sa Iran, ang Abraham Accords ay makakasama sa kapayapaan ng region at sa pagkakaisa ng mga Muslim. At yan ay itinuturing na isang malaking anti-Iran alliance. Kapag maraming bansang sumali dyan, lalong magiging matibay ang posisyon ng Israel sa Middle East, kaya malabo na yung pangarap ng Iran na mapaalis sila. Eto, meron akong babasahin sa inyo na isang article. The common regional threat represented by Iran has been and continues to be the principal motive of these accords. This is how Yoel Guzensky and Udi Dekel began their discussion of the Abraham Accords on their first anniversary. They went on to explain that the principal aims of the accords lay in creating an axis of cooperation in the Middle East to limit Iran's influence in the region and an attempt to create a total normalization process which encompasses all aspects of life, economic, social, and cultural, together with demonstrating the fruits of peace in order to expand the accords to include new countries and thus enhance Israeli national security. So ang purpose pala ng Abraham Accords ay maging isang napakalaking alyansa kontra Iran para limitahan ang kapangyarihan ng Iran sa region at para palakasin ang kapit ng Israel. At ang sabi pa ng Iran, kapag sumali daw ang isang bansang Muslim dyan sa Abraham Accords, ang ibig sabihin daw niyan tinatraidor nila yung mga kapatid nilang Palestinong Muslim. Kaya alam nyo ang Saudi, pabor sila dun sa tinatawag na two-state solution. Ang Saudi Arabia payag sa two-state solution, ibig sabihin, tanggap ng mga taga-Saudi ang pananatili ng mga Hudyo. Pero at the same time, payag din silang magkaroon ng isang bansang Palestino para naman huwag masabi ng mga kapwa nilang Muslim na tinalikuran nila ng tuluyan yung kanilang mga kapatirang Palestino. So yan yung mga rason kung bakit hindi makasali ang Saudi sa Abraham Accords, na ang sabi ni Senator Graham ay isang malaking premyo kapag naipanalo ang gerang ito. Ayaw kasi ng Iran na sumali sila. At kapag nagpumilit ang Saudi na sumali dyan sa samahan na yan, gagamitin daw ng Iran yung kanilang mga proxy para atakihin ang Saudi. Tulad ng ginawa ng mga Houthi, di ba? Inatake ng mga Houthi ang Saudi noong 2015, nagpatuloy hanggang 2022. Pinagbantaan kasi ng mga Houthi ang Saudi na kapag sumali sila dyan sa Abraham Accords na yan o nakipagkaibigan sila sa Israel, hindi daw nila titigilan yung kanilang panggugulo dyan sa Saudi. Kaya kita nyo yung nangyari sa UAE. Nung time na sumali ang UAE sa Abraham Accords, inatake sila ng mga Houthi noong 2022. The United States has said that it is sending fighter jets and guided missile destroyers to assist the United Arab Emirates following a series of missile attacks by Yemen's Houthi rebels. Drone at missile attack, 3 yung patay, 6 ang sugatan. Meron ding mga oil facilities na sinunog. Sabi nga ni Khamenei noon, traitor daw ang UAE. At babaguhin daw nila yung trato nila sa UAE. Kaya kita nyo, kung mapapansin ninyo, no, laging pinagbabantaan ng Iran ang UAE ngayon, di ba? Ngayong panahon ng gera. Dahil ang UAE para sa Iran ay isang legitimate target na. Kaya ang Saudi takot sumali sa Abraham Accords. Natatakot sila sa pwedeng gawin ng mga proxy ng Iran. Pero kung wala yung mga proxy na yan, sasali talaga ang Saudi. Gusto ng Saudi na sumali dyan sa Accords na yan. At maliban doon, malakas ang pressure ng Amerika. Nung bumisita ang prinsipe ng Saudi sa Washington, may bali-balita na nagkaroon ng sagutan si Trump at yung prinsipe. Pinipilit kasi ni Trump na pumirma na ang Saudi sa accords habang nasa Washington sila. Pero ang sabi ng Saudi, hindi pwede silang sumali hanggat hindi napipirmahan yung two-state solution. Dahil kapag sumali sila sa Abraham Accords nang hindi napipirmahan ang two-state solution, pag-iinitan ng Iran ang Saudi dahil lalabas na nakipagkasundo sila sa Israel habang tila inabando na yung kanilang mga kapatirang Muslim sa Palestina nang wala man lang maayos na kalagayan.
At ayaw din talaga ng Iran na sumali ang Saudi dyan dahil malaking hatak ang Saudi para sumali na rin yung ibang mga bansang Muslim. So ang Iran maiiwang mag-isa sa ere. Officials of the White House told the Crown Prince that Trump expected progress on normalizing ties with Israel ahead of the meeting. But during the closed-door meeting, US President Donald Trump first raised the issue and also pressurized the Saudi Crown Prince to join the Abraham Accords. At one specific point during this conversation, things turned tense, following which the Saudi Crown Prince started to push back. Trump was reportedly disappointed with Mohammed bin Salman's response. Now, the report said that Mohammed bin Salman, MBS, he explained to Trump that he wants to normalize ties with Israel, but he can't do it now. And we want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. I think I don't want to use the word commitment, but we've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about one state, two state. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. But I think you have a very good feeling toward the Abraham Accords. Yes, definitely, Mr. President. We want peace for the Israelis. We want peace for the Palestinians. We want them to coexist peacefully in the region. And we will do our best to reach that day. So anong dapat gawin? Ang dapat gawin, kailangang mawala ang rehimen sa Iran. Kailangang durugin ang banta. At hindi lang yon, kailangang pahinain ang mga proxy o kung maaari, burahin na sila. Kaya bahagi ng kasunduang hinihingi ng US, baguhin ang rehimen, regime change, at pahinain ang mga proxy at pagbawalan ang Iran na suportahan sila. At higit sa lahat, alisin ang kakayahan ng Iran na makagawa ng nuclear weapon. Dahil sa oras na makagawa ng nuclear weapon yan, wala na. Delikado na ang bansang Arabo na hindi susunod sa Iran. Akala nyo, ang Israel lang ang delikado sa nuclear weapon ng Iran? No. Kahit ang mga bansang Arabo, delikado sila kapag nagkaroon ng nuclear weapon ang Iran dahil it means na idodominate sila ng Iran, mga kababayan. Paghaharian ang Middle East ng isang panatikong bansa, ng isang bansang fundamentalista. At ayaw yon ng mga bansang Arabo na gustong maging open sa lahat. Kasi nga naman, kapag naging open sila sa lahat, sa international community, malaki ang magiging improvement ng kanilang ekonomiya. Mas lalong yayaman ang mga prinsipe, ang mga maharlika sa Saudi o sa iba pang mga bansang Arabo, di ba? Kaya kung mapapansin nyo mga kababayan, di ba? Pumutok yung balita na ang naghikayat daw o nagkumbinse kay Pangulong Donald Trump para atakihin ang Iran ay ang Saudi Arabia. Dahil ang totoo, ang Iran ang talagang nagbabanta o banta sa Saudi Arabia. Kaya nagiging limitado ang gustong gawin ng pamahalaan sa Saudi ay dahil dyan sa pananakot ng Iran na yan. Saudi Arabia's de facto leader, Crown Prince Mohammed bin Salman, has reportedly been urging President Trump to continue the war against Iran. That's according to the New York Times, citing people briefed by U.S. officials. The report says Prince Mohammed argued that the U.S.-Israeli military campaign presented what he called a historic opportunity to remake the Middle East, and that Iran's government should be pushed toward collapse. Kaya kapag natapos tong gerang ito at natalo ang Iran, kapag bumagsak na ang Iran, sasalin na po ang Saudi Arabia sa Abraham Accords at susundan niya ng iba pang mga bansang Muslim. At magiging matatag na po ang posisyon ng Israel sa Middle East. Ang Israel na ang magiging pinakamalakas na bansa sa Middle East dahil sila na yung magiging extension ng US. Kumbaga, sila na yung magiging instrumento ng US sa Middle East para durugin ang lahat ng mga religious fundamentalist sa region, lahat ng mga terorista. Kumbaga, ang Israel ang magiging martilyo sa kamay ng karpintero. Kaya again, uulitin ko mga kababayan, kung ako ang tatanungin ninyo, hindi nuklear, hindi Strait of Hormuz, hindi langis, hindi human rights violation o pagpatay sa mga protestors. Hindi yun ang tunay na isyo kung bakit may gera sa Iran. Yan po ay isang war of religion na matagal ng pinlano. May isang bansang teokratiko ang ayaw makisama sa ibang pananampalataya sa region at labag yan sa unity. So ang kailangan gawin ay alisin sila. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito.
Maraming salamat po mga ka-blessed.